The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Sa oras nga po na 8:51, Pastor Jeff, good morning. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Good morning. Good morning, Pastor Jeff. Meron tayong liham ngayong araw na ito galing kay Alan. Basahin ko na, Pastor, ang sulat ng ating listener na si Alan. Sabi niya dito, magandang araw po sa inyo. Ako si Alan, 38 years old at nagtatrabaho bilang admin staff sa isang pribadong kumpanya. Lumaki akong tinuruan ng magulang ko na maging tapat at huwag mandadaya. Pero Pastor, parang ang hirap nang gawin nun sa opisina namin. Sa totoo lang, corruption na talaga ang sistema dito. May mga boss at kasamahan ako na lantaran ng pandadaya, overpricing at paggamit ng mga fake documents. Kapag may mga pagkakataon na sinisita ko sila, sinasagot nila ako nang wala namang nasasaktan, normal lang yan at maliit na halaga lang daw ito kumpara sa mga nababalitang ninanakaw ng ibang tao sa gobyerno. Alam ko sa puso at isip ko na mali yun. Nung una, sinubukan ko namang umiwas. Tahimik lang ako at ginagawa ang trabaho ko ng maayos at tumaasang hindi ako madadamay. Pero habang tumatagal, parang imposibleng hindi ako maapektuhan kapag tumanggi akong pirmahan ng isang dokumento na alam kong peke. Tinitignan ko na parang ako pa ang problema kapag hindi ako nakisama sa sistema. Sinasabihan ako ng wala daw akong pakisama. Pastor, hindi ko na po alam kung hanggang saan ako tatayo sa prinsipyo ko. Gusto kong maging honest pero natatakot din akong mawalan ng trabaho at alam ko na ang paghadlang ko sa nakasanayang kalakalan sa opisina ay magiging balakid sa aking promotion. At paano kung mabuko na sila? Baka madamay ako. May mga umaasa sa akin. Pamilya ko, lalo na ang mga magulang kong senior citizen. Paano po kung dahil sa pagiging tapat, ako pa ang mawala ng kabuhayan? Minsan nga naiisip ko tatahimik na lang ba ako o magsusumbong. Pero tuwing gabi hindi ako mapakali. Kapag naiisip kong parte ako ng isang sistemang alam ko namang mali. Trabaho o prinsipyo? Alin ba ang dapat kong piliin? Anong say mo, Brad? Pastor Jeff? Right, Ted at Cha. Yeah. Okay na ba? Yung video ba natin? Hindi ka namin makita sa ngayon. Audio Pero lang may ang audio ka naririnig naman, ko. klaro Oh, naman okay na, naman, Brad klaro, Jeff. Pastor. Alam naman natin kung gaano kaganda lalaki, Yun, kaya palagay ko hindi na issue yung video. Oo, Oo nga, mas gwapo ko pag naka-off video, Ted. Sa totoo lang. Okay. Sige, Pastor Jeff. Sige, Jimmy, maganda yung katapatan ng puso mo. No? Hindi madaling yung yung kinalalagyan mo ngayon sa mundo na parang normal na lang yung korupsyon. Wow, very timely, no? Normal na yung maling kalakaran. Pero tandaan mo, yung katapatan na hindi na out of fashion. Ibig sabihin, hindi yan yung parang uso na ngayon. Nung araw siguro, tapat pa mga tao. This is something that is spiritual and biblical, and this is moral. So ang moral po, hindi bumababa yan throughout eternity. Yung moral standard. Hindi pwedeng normal na ngayon magnakaw, okay na yan. Hindi na yan issue ngayon. So meron akong mga konting payo sa iyo, Jimmy. Number one, is stand for what's right even when it costs everything. Yung pagiging tapat ay hindi tungkol sa kung gaano kalaki yung halaga ng pera, kundi kung gaano kabigat yung halaga ng konsensya. Alam mo, Jimmy, ang mundo may sistema pero si Kristo may kaharian, may kingdom siya. At kung ikaw ay, nasa side ni God, iba yung sukatan mo. Sabi sa Kawikaan 28:6, mas mabuti pa ang mahirap na namumuhay ng matuwid kaysa sa mayaman na namumuhay sa kasalanan. Jimmy, kinontrast na tong Proverbs na to, yung dalawang tao na mahirap pero matuwid. Yung isa naman, nagkakamal na maraming salapi pero alam mo yon, nakaw naman at hindi maganda. So, remember Jimmy, God honors integrity. Alam ng Diyos kung gaano kahirap yung kalagayan mo. May pamilya kang sinusuportahan, may pressure na, alam mo yun, makapag-provide. Pero wag mo kalimutan ang Diyos ang totoo nating provider. The Lord will not let the righteous go hungry. Ika nga sa isang proverb sa Bible. Hindi mo kailangan sumabay sa takbo ng sistema ng nakawan dyan sa opisina. Ang mga tapat na tao ay maaaring maghirap panandalian. Pero sa huli, Jimmy, walang nalulugi pag nasa side ka ni Lord. At pangatlo, you can be the light in a dark place katulad ng opisina mo.
Hindi aksidente na nilagay ka ni Lord yan. Baka gusto niya ikaw yung maging salt and light sa madilim na lugar na yan ng trabaho mo. Maaring hindi mo mabago agad ang sistema, pero one person at a time, by being a good example, baka makita nila yung buhay na talagang may integridad. So, practical steps sa end, i-document mo lang din yung mga bagay-bagay dyan para to protect yourself legally while maintaining your integrity. And then pray before you act. Magsika ng counsel, makipag-usap ka sa pastor, mentor, o kung may pari ka, kung katoliko ka, makipag-usap ka sa kanya. And keep working excellently. Gawin mo pa rin yung trabaho mo na may excellence. Dahil sa huli, Jimmy, si Lord ang boss mo. Ang sistema ng mundo ay pansamantala, pero ang gantimpalang katapatan ay walang hanggan. So, ulitin ko lang po, Kawikaan 28, versikulo 6, mas mabuti pa ang mahirap na namumuhay na matuwid kaysa sa mayaman na namumuhay sa kasalanan. Tayo manalangin, Lord, tulungan niyo po si Jimmy to have integrity sa kanyang trabaho despite sa kalakaran ng illegal at immoral sa kanyang paligid. Lord, nananatili siyang tapat. At Lord, alam ko, i-bless mo ang mga tao na nananatiling tapat. Kung gagamitin mo siya para maging salt and light, so be it. Pero Lord, kung kailangan niyang umalis, Lord God, in the name of integrity, alam ko hindi mo rin siya hahayaang magutom at hindi mo siya papabayaan. Salamat sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat Panginoon sa araw na ito. Muli sa aming pakikinig po sa napakagandang aral mula kay Brad Jeff. Alagaan niyo po si Brad. Lalo na po sa kanyang araw-araw na pagmimisyon para po sa aming lahat at alagaan po ninyo ang lahat ng mga uring manggagawa na nakikinig ngayon sa amin, mga manggagawang ang galaw sa mundo ay patas. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Brad Jeff, salamat na marami. Hindi ka man namin nakikita pero klaro naman ang iyong mensahe. Meron kang event today? Meron kasama ko mga taga-Bezan Healthcare. So meron akong speaking engagement sa kanila dito sa Makati. At pagdasal nyo rin ako na makapag-share tayo ng ating mission dito sa mga it's a nationwide gathering ng mga medrep nila. So excited na rin ako to speak sa harap nila ngayon. So sana sila ay nakikinig din sa ating programa, no? O itong mga medrep na ito siguro habang bumabiyahe nakakapakinig din sa FM radio. Yun? Yes. At kaya kanila ito yung mga legal na pusher ng droga pero legal. Okay, Brad Ted? Okay. Sige. Salamat na marami, Brad, and we'll catch you again tomorrow. Maraming salamat, Brad Ted. Again, ako po ang inyong daily Brad. Thank you, Paul Reyes, ang nag-head ng Bezan Healthcare sa Pilipinas. Ito po yung daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Eliscopide sa ating The Daily Brad. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.